sa lahat. Yuping-yupi ang pampasaherong bus na yan na nahulog sa bangin sa Hamtik, Antique. Nawalan daw ng preno ang bus nang dumaan sa kalsadang tinaguriang killer curve sa bayan. Lumalabas ding mabilis daw ang takbo ng bus bago ito nahulog. Umakyat na sa 17 ang namatay habang may mga critical ding nananatili sa ospital. Ang iba pang update, kaugnay ng balitang yan, abangan. Narito iba pang malalaking balita sa Frontline. 2 persons of interest sa pagsabog sa Marawi City pinangalanan na. Pareho silang nasa pool sa CCTV ilang minuto bago ang pambobomba. Pag-atake ng rocket sa Israel, eksklusibong naranasan ng News 5. Mga bahay, kalsada at eskwelahan nasira. At Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flas, personal na bumisita sa News 5 at sinagot ang iba't ibang issue. Mahigit 100 Chinese militia vessel na namataan sa Julian Felipe Reef nagsipag-atrasan daw matapos i-report ng Philippine Coast Guard ang kanilang kumpulan doon. Pagbabantay sa mga batang nanlilimos at natutulog sa gilid ng highway, pinaigting ng DSWD. Chinese na mastermind umano sa isang kaso ng kidnapping, nadakip ng mabangga ang sinasakyan niya habang tinutugis ng mga pulis sa Pasay. Samot-saring droga, nasabat din. Do-or-die game ng UP Fighting Maroons at De La Salle Green Archers nagsimula na. At legit Dabar Cats, happy sa kanilang pagkapanalo sa trademark case para sa Eat Bulaga brand. Buong bansa, EAT Bulaga! Umakyat pa sa 17 ang nasawi matapos mahulog sa bangin ang isang bus sa Hamtik, Antique. Nananawagan naman ang provincial government ng alternatibong ruta sa binansagan nilang killer curve. Nasa frontline ng balitang yan si Gio Robles. Kita sa drone video na ito kung gaano kalalim ang bangin na pinagbagsakan ng isang pampasaherong bus sa Hamtik, Antique kahapon. Nasa 60 hanggang 70 talampakan yan o katumbas ng 7 palapag na gusali. Kaya naman, nagka-yupi-yupi at nagmistulang pinitpit na lata ang nahulog na bus. Ang mga namatay sa aksidente hile-hilera at tinakpan na lang ng sako. Sa dami kasi ng mga nasawi, kinapos ang cadaver bags na dala ng mga rescuer. Ang mga nakaligtas naman isa-isang tinulungan ng mga residente at isinugod sa ospital. May ilang survivor namang duguan at napaupo na lang sa gilid ng kalsada. Sa tala ng Antique Provincial Government, umakyat na sa 17 ang kumpirmadong nasawi kasama ang driver, konduktor at line inspector ng bus. May mga namatay rin na dayuhang misyonaryo na Indian at Kenyan. 7 naman ang nasa kritikal na kondisyon habang may 4 na bahagyang nasaktan. Kwento ng ilan sa nakaligtas, mabilis umano ang pagpapatakbo ng driver ng bus na biyaheng Kulasi mula Iloilo City. Nawalan umano ng preno ang bus pagdating sa pababa at palikong kalsada sa barangay Igbukagay. Bumangga pa raw sa barrier ang bus bago mahulog sa bangin. Diretso doon sa may barrier na cement. Tumalon ang bus tapos landed on its back. So yung mga namatay, they were all on top of each other. Tutulungan daw ng LGU ang mga biktima na magsasampa ng kaso laban sa operator ng bus na Valia Car Transit. Pero hindi raw ito ang unang beses na may nangyaring aksidente sa lugar. If you remember that area in Igbukagay that is dubbed as the killer curve, that was reported already to the Office of the Civil Defense. I called the attention of the PWH to rectify the engineering design of that road.
Panawagan ni Cadyao sa national government magtayo ng bagong daan o alternatibong ruta sa lugar. If you can ask the national government to allot a substantial amount of money para i-detour ang road na yan, even if you have to blast the whole mountain para malagyan ng panibagong road, bakit hindi? Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Kaugnay ng balitang yan, sinuspinde ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang kumpanya ng nahulog na bus na Valyacar Transit Incorporated. 70 araw ang suspensyon na ipinataw laban sa bus company. 13 bus na bumabiyahe mula Iloilo City hanggang Katiklan ang maaapektuhan ng suspensyon. Iiral ang suspension habang iniimbestigahan ng LTFRB ang trahedya. Inatasan din ng Regulatory Board ang Valyacar Transit na mag-inspeksyon ng kanilang mga unit para matiyak na nasa maayos na kondisyon ang mga ito. Nauna nang sinabi ng operator ng bus na handa silang makipagtulungan sa investigasyon. Nagpaabot na rin sila ng tulong sa mga sugatan at pamilya ng mga nasawi. Sa labas pa rin ng kanilang mga bahay, namamalagi ang mga residente sa Bislig, Surigao del Sur. Patuloy pa rin kasi ang mga aftershock sa lugar. Marami rin sa mga gusalit establishmento ang nagkabitak. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. Nagkalat pa ang mga debris ng tumumbang pader sa bahay nito sa Bislig City, Surigao del Sur matapos ang magnitude 7.4 na lindol sa probinsya Sabado ng gabi. Ang mga sementong ito ang nakadagan at nakapatay sa 30 anyos na si Kevin Paul Nombrado. Kwento ng ina ng biktima, ginagawa ang palikuran sa kanilang bahay malapit sa higaan ni Kevin nang bumagsak ito dahil sa lakas ng pagyanig. Medyo humina yung lindol. Saka ko na ano yung anak ko. Kevs, tumayo ka na dyan, tumayo na. Tapos, hindi nga siya sumagot. Sabi ko sa asawa ko nga, anuhin mo muna yung flashlight, hanapin mo muna. So, at nung nakita na, at nung nakuha na namin ng ilaw ng flashlight, at doon na nabagsakan siya ng wall ng CR. Sa susunod na linggo nakatakdang ilibing si Kevin. Kahit 4 na araw nang lumipas ang malakas na lindol, mas pinili pa rin ng ilang residente sa Bislig ang matulog sa labas ng kanilang mga bahay. May mga aftershocks pa raw kasi silang nararamdaman. Nakakrak naman sa ubo. Nagkakrak kasi sa ibaba. Baka madaganan kami. Tumakbo kami dito sa labas. Malakas kasi masyado ang lindol. Na-trauma ako. Masakit. Masasakit yung ulo ko. Masakit ang katawan. Ngayon nga masakit pa rin ang ulo ko. Naroon, gibati pa na ako. Pati klase, apektado. Ang Puerto Elementary School sa Bislig, nasira mga bubong ng ikalawang palapag, kaya naman hanggang ngayon, suspendido ang pasok. Maging ang Bislig District Hospital, may mga bitak din. Higit 60 pasyente na ang pansamantalang inilikas sa labas ng ospital. Meron din kasing mga crack yung mga building na nasa. Tulad niyan ma'am, nag-crack siya. So mas feel namin, mas safe kami dito sa labas kaysa sa loob. Sa datos ng Bislig CDRRMO, 1 ang patay sa lindol habang 3 sugatan. Aabot din sa higit 22,000 families o 102,000 na individual ang apektado sa pagyanig. May ilan pang nananatili sa evacuation center. Nagbigay na ng mga food packs ang LGU sa mga apektado. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Nilinaw ng PHIVOLCS na hindi konektado ang 2 malalakas na lindol sa Mindanao at ang pagyanig dito sa Luzon kahapon. Ayon kay PHIVOLCS Director Teresito Bacolpol, magkakaiba ang source o sanhi ng 3 lindol. Ang pagyanig sa Sarangani at Surigao del Sur ay resulta ng paggalaw ng Cotabato at Philippine Trench. Habang Manila Trench naman na ang gumalaw, kaya lumindol sa Occidental Mindoro at iba pang bahagi ng Luzon. Wala ring banta ng tsunami mula sa pagyanig kahapon. Sa ngayon, minomonitor ng PHIVOLCS kung may epekto ang lindol sa Bulkang Taal. Tinitingnan natin kung if this will have an effect on the activity of the Taal volcano, but we'll be expecting aftershocks. Mahigit 67 million pesos na halaga ng shabu ang nabistong itinago sa package na puno ng spare parts ng sasakyan sa NAIA. Arestado naman ang isang beautician na kinontratang kumuha ng padala. Ang nagpapakuha na kilala raw niya sa isang dating app. Nasa frontline ng balitang yan si Faith Del Mundo. Sa unang tingin, aakalain na ordinaryong spare parts ng sasakyan ang laman ng shipment na yan sa NAIA.
Pero naghinala ang mga otoridad nang isa lang sa x-ray ang package. At nang ipaamoy sa K9, umupo ang aso. Senyales na positibo sa droga ang shipment. Nang buksan, tumambad ang nasa 100 sachet ng hinihinalang shabu. Isiniksik pa ang mga ito sa pagitan ng spare parts. In-innovate po nila, no? Binuksan po, then they made it appear na like as normal pulley or bearing, no? At binalik po siya sa original presentation, no? Aabot sa 10 kilo ng droga ang nasabat. Tinatayang nasa 67.3 million pesos ang halaga nito. Base sa investigasyon, galing ang shipment mula sa Addis Ababa sa Ethiopia na kabilang sa red flag countries ng NAIA Interagency Drug Interdiction Task Group. Karaniwan daw kasing sa Ethiopia idinadaan ang mga pinupuslit na droga papasok ng Pilipinas. Sa kasunod na operasyon, naaresto ang isang beautician na sinubukang kunin ang package. Depensa naman niya, kinontrata lang siya ng isang dayuhan para kunin ang package. Hindi niya raw alam ang laman nito. Hindi ko po alam talaga yan. Hindi. Ngayon ko lang nalaman yun lahat. Yung sinabi sa akin na bubuksan yung bag, sinabi ko, sige, buksan nyo. Confident naman ako na wala naman ako tinatago. At saka na ipagtulungan naman po ko sa kanila. Pick upin ko lang siya, kunin ko lang siya sa Fairfax, yun lang. Tapos pag nailabas ko siya ng maayos, imimit up kami. Meron bang bayad sa'yo? Meron po. Oo. Magkano yung usapan niyo, ma'am? Akin na lang po. Kwento pa niya, nakilala lang niya sa isang dating app ang dayuhan. Pag nagkita kami, kakakain ko talaga sa kanya yan. Inaalam na ng Philippine Drug Enforcement Agency kung kanino mismo nanggaling ang ilegal na droga at sino ang mga posibleng kasabwat. Maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Nagbabalita mula sa Frontline, Faith Del Mundo, News 5. Arestado ang isang lalaki na isa sa mga suspect sa pagdukot sa kapwa niya Chinese nitong Nobyembre. Naaresto ang suspect matapos mabangga habang nakikipaghabulan sa mga pulis. Nasa frontline ng balitang yan, si Dave Abuel. Sa banggaan, nauwi ang pagtugis ng mga pulis sa Chinese national na ito sa Macapagal Avenue, Pasay City kahapon. Sa lakas ng pagkakabangga, wasak ang nguso ng sasakyan ng banyaga. Kinilalang lalaki na si alias Wong, 32 taong gulang. Siya ang isa sa 2 suspect na mastermind umano sa pagdukot ng isang babaeng Chinese nitong November 23. Ayon kay alias Lily, sa isang kasino niya nakilala ang mga suspect pero dinukot siya ng mga ito at 3 araw na ikinulong sa isang hotel. Nagawa niyang humingi ng saklolo matapos malusutan ang bantay niyang Malaysian. Bagamat ang Malaysian lang ang inabutan ng mga pulis sa hotel, natukoy nila ang iba pang suspect matapos ikanta ng naaresto. Matagal na naming binabantayan itong binigay na plate number, itong pangalan. Wala kasing address. So we tried na pinara but he speed up. Nagkaroon ng habulan and then hanggang sa naabutan namin ng around 500 meters, binangga even your mobile car. Nakuha naman mula sa kotse ng Chinese ang ilang sachet ng hinihinalang shabu, ecstasy, iba pang drug paraphernalia at smartphone na naglalaman ng kanyang mga katransaksyon. Actually, maraming revelation. So nakahit tayo ng medyo maraming involvement itong tao na to. He is involved of supplying drugs, allegedly supplying drugs sa mga employees ng Pogo based doon sa cellphone. And also pimp na yung mga Chinese employees or working in Pogos, siya ang nagbibigay ng mga babae. Ayon naman sa Pasay Police, inamin ni Wong na kasama nga siya nung dinukot ang babaeng biktima. Giit niya na pag-utusan lang din daw siya ng kasamang Chinese. Patuloy pang hinahanap ang isa pang suspect na Chinese. Naharap naman si Wong sa patong-patong na reklamo. Nagbabalita mula sa Frontline, Dave Abuel, News 5. Eksklusibong naranasan ng News 5 ang pagtunog ng bomb alarm sa Tel Aviv sa Israel kasabay ng rocket attack mula sa Gaza. Ang ilang rocket debris bumagsak sa kalsada, ilang bahay at maging sa eskwelahan. At live mula sa Tel Aviv, Israel, nasa frontline ng balitang yan si Reynel Pawid. Reynel, kamusta ang sitwasyon dyan?
Julius, ngayon ay tahimik pa naman dito sa buong syudad ng Tel Aviv. Pero kahapon, nung marinig nga natin yung sirena o yung bomb siren dito sa buong syudad, ay mula sa ikatlong palapag ng tinutuluyan naming hotel, ay bumaba kami agad sa basement para nga mahanap yung tinatawag na mamad o bomb shelter. Pasado alas 3 ng hapon nitong Martes na bulabog sa malakas na tunog ng sirena ang buong Tel Aviv. May mga raket na namang pinakwalan direkta sa syudad. Ang News 5 saktong kadarating lang sa tinutuluyang hotel. Mula sa ikatlong palapag, mabilisan kaming lumikas. Kasama ang ilang hotel guests, dumiretso kami agad sa mamad o bomb shelter. Sobrang lakas nung alarm nung bomb, kaya bumaba po kami dito sa mamad. So, kailangan pag nag-siren o tumulog dyan sa labas, 40 o 45 seconds lang, kailangan nakababa ka na dito sa mga bomb shelter. Normally, yung mga bomb shelter, mga gawa doon sa bakal at mga, ayun nga, bomb-proof talaga. Tumagal din ng halos 1 minuto ang mga narinig naming pagsabog. Kailangan mo mag-stay pa dito ng 10 minuto. So, hintay pa tayo mga 2 minutes bago umakyat pa doon sa room namin, no, dahil kahit na na-intercept na yung mga bomba, yung possibility na mahulog yung mga debris o yung shrapnels ay yun yung kinatatakutan ng mga tao dito. Ayon sa Israel Defense Forces, 15 rockets ang pinakawalan mula sa Gaza Strip. Na-intercept man ng Iron Dome ang mga rocket, may malalaking debris pa rin ang bumagsak at nakapinsala. Wasak ang kisame ng high school na ito matapos tumagos ang debris sa bubong. Nabagsakan din ang glass panel ng bahay na ito. Sa King George Street, mahabang piraso ng rocket ang lumagpak. Wala namang nabalitang patay sa pangyayari pero halos mabagsakan ang 2 residente. Julius, ngayon ay bigyan ko rin kayo ng update doon sa 3 nating kababayan na naipit nga doon sa Gaza border o doon sa Rafah border patawid ng Egypt. Sila ay bahagi ng 17 Pinoy na nananatili pa rin ngayon doon sa Gaza. Pero ayon sa gobyerno ng Pilipinas, sa oras na magbukas yung border ay didiretso sila doon sa ating embahada naman sa Cairo, Egypt. Julius. Rainiel, pagdating mo dyan sa Tel Aviv, ano napansin mo? Kamusta ba ang takbo ng buhay ng mga tao dyan? Julius, pinipilit man ng mga residente dito at maging ng ating mga kababayan na ibalik sa normal yung kanilang buhay. Pero paglapag natin dito, kinahapunan ay nakakita na nga tayo ng mga pagsabog. No? May mga airstrike na agad at ngayon nga, parang every other day ay nakakaranas tayo ng mga pagsabog. Yung kahapon nga, Julius, yung pinakamalakas dahil 15 rockets mula sa Gaza Strip yung pinaulan dito sa Tel Aviv kung nasan man tayo ngayon. Julius. Mag-iingat kayo dyan, Rainiel Pawid. Susunod, 2 sa 3 persons of interest sa pagsabog sa Mindanao State University, mga miyembro raw ng Maute Group. Libel at abortion, pinag-aaralan na ng Kamara na wag nang ituring na krimen. At Pilipinas muling nangulelat sa ranking ng higit 80 bansa sa pagkatuto ng mga estudyante sa reading, math at science. Abangan ang lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Pag-aaralan ng Kamara ang panukalang i-decriminalize o wag nang ituring na krimen ng abortion at libel. Isa kasi ito sa mga panukala ng Department of Justice para makatulong sa pagpapaluwag ng mga overcrowded na kulungan sa bansa. Sabi ni House Speaker Martin Romualdez, payag din siya sa review ng classification ng mga krimen sa Revised Penal Code na halos 100 taon na ang tanda. Ito raw ay para masigurong magkatimbang ang mga pagkakasala at ang kaakibat nitong parusa. Pag-aaralan din daw ng Senado ang panukalang decriminalization sa ilang offenses.
The revised Penal Code's classification system, almost a century old, needs an overhaul. This review will assess the deterrent effect of these classifications and consider the decriminalization of certain offenses like libel, abortion, and dueling. Our goal is to ensure that every punishments are proportionate to the gravity of the crimes thus committed. Pag-aralan natin mabuti. But personally, I'm anti-abortion, so. Nabawasan ang mga Chinese militia vessels sa Julian Felipe Reef sa West Philippine Sea. Ayon sa Philippine Coast Guard, 28 na lang ang Chinese ships sa Julian Felipe Reef. Yan ay mula sa unang napaulat na 135. Pero napag-alaman ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na noong unang linggo pa lang ng Nobyembre, alam na ng Coast Guard ang kumpulan ng mga barko ng China. Pero ngayong buwan lang nila ito sinabi. Daming araw noon, di ba? Na-monitor nyo na November 5 and 6 So, di ba sabi niyo po, sabi hanggang sa bumaba na siya. So, I don't believe na talagang ginagawa niyo yung katungkulan niyo o sinasabi niyo po na enough yung ginagawa ninyo para mapigil natin ito. So, I beg to disagree dun. Git ng Coast Guard, ginawa nila ang kanilang trabaho na bantayan ng West Philippine Sea. Pero sadyang limitado ang assets ng Pilipinas. The very limited assets that we have, just to emphasize, we only have 3 vessels in Palawan. And if you can just imagine how vast West Philippine Sea is, we cannot expect that the Philippine Coast Guard will be there 24/7 in Julian Felipe to watch over the swarming of the Chinese maritime militia. Pinapasira na ng mga mambabatas ang kalahating toneladang droga na nasabat sa Mexico, Pampanga noong Setyembre. Sa pagdinig ng House Committee on Dangerous Drugs, ginit ng mga kongresista na dapat i-dispatcha na ang mga droga na nagkakalaga ng 3.6 billion pesos. Posible pa kasi itong ma-recycle. Git naman ng Philippine Drug Enforcement Agency, hindi basta-basta pwedeng itapon ang mga ebidensya dahil kailangan ito sa korte kapag kinasuhan ang mga sangkot sa pagpuslit nito. Target daw ng PIDEA na isampa ang reklamo bago matapos ang taon. We will have to wait for a case to be filed, then we will have to ask the court for the destruction. You should coordinate with each other and schedule that. If it is already documented and certified and already allowed to be destroyed, then we do the destruction immediately. Huwag nyo nang patagalin sa ano nyo. Kasi baka kumalat pa yan. Samantala, no-show sa pagdinig si Willie Ong, ang may-ari ng warehouse kung saan nadiskubre ang mga droga. Sinubukan siyang puntahan ng NBI sa address niya sa Camaratuan pero wala siya roon. To me, the picture that I have here of Mr. Willie Ong does not look like a Filipino. Napakahalaga sana nung kanyang partisipasyon dito dahil siya yung main actor sa aming palagay. No? If this guy is ganito ka invisible in the eyes of our law enforcers, teka muna, may problema tayo. Sa mga hindi pa nakakabili ng panregalo ngayong holidays, saan nga ba mas makakamura? Sa online shopping o sa Divisoria? Alamin sa Frontline Report ni Laila Pangilinan. Less than 3 weeks bago magpasko, handa na ba ang mga pamasko nyo? Sa mga mamimili pa lang ng mga ireregalo ngayong Pasko, Team DV ka ba o online shopping? Pagdating sa presyuhan, saan ba talaga mas makakamura? Sa online o sa Divisoria? Ikumpara nga natin ang ilang pwedeng pangregalo. Ang mga character bags na ito, pag binili online, 60 pesos lang isa, pero 100 hanggang 200 pesos sa Divisoria. Ang mga Kikay fake nails na 24 pieces, 100 pesos online, habang 80 hanggang 150 pesos sa Divisoria. Ang mga tumbler o flask, 99 pesos lang online, pero 450 sa DV. Ang tumbler cup na ito, 199 pesos online, pero 280 pesos sa DV. Ang baril-barilan o blaster gun na may kasamang gel blaster, 680 pesos online,
pero 500 pesos sa DV. Mas marami mang murang items online. Hindi pa kasama ang shipping fee dyan. Kaya si Henry, na galing pa ng probinsya, mas sulit pa din daw mamasahe papuntang Divisoria. Mainipin din daw kasi siya minsan sa shipping. Mga 3 to 4 days, mga ganun po, or worse kung minsan 1 week, depende. Tsaka yung depende po kasi sa mga yung sa klima po. Minsan sa Isabela, tagulan, ganon. Usually yung syempre yung mga riders po na kung minsan nadidelay din po. Si Lizzie naman, may masamang experience sa online shopping, kaya mas gusto pa ring mamili sa DV para makilatis ang produkto. Alang sa online, so tumitig ka sa review pero not sure ko talaga kung totoo yung review na yun, diba? Si Camille naman, mas nakakapag-canvas daw sa online shopping. Tipid na sa gas, hindi ka pa nakipagsiksikan. Ang hirap din po maglakad kasi dumog yung mga tao, tapos nag-worry pa kami baka madukutan. May mga tindahan naman sa Divisoria na may online store na rin. Pero tumumal raw ngayon ang bentahan online. Mas mahina na ngayon yung online na shopping kaysa sa dati na pandemic. Nakakalabas na kasi ang tao ngayon eh. So saan ba talaga? Team online o DV shopping? Parehas na may pros and cons ang pamimili, mapa online o Divisoria man. Nakalibre ka nga ng shipping at parking, pero hindi mo naman nakita ang quality ng iyong ipinamili. Nakatawad ka nga, pero nainitan ka naman at nakipagsiksikan. Pwede ka namang sa bahay na lang online shopping habang naka-on ang electric fan. Kanya-kanya rin kasing diskarte sa pamimilian. Ang importante, masaya ka at satisfied sa iyong pinamili. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Susunod, mga batang nanlilimos sa kalsada. Dumami ngayong palapit ang Pasko. DSWD, pinaiigting ang Oplan Pag-abot. Pinoy na nakaligtas matapos gawing bihag ng Hamas, gusto pa rin bumalik at magtrabaho sa Israel kahit aminadong nagkatroma. At para sa mga batang 90s, silipin ang bagong trailer ng live-action na Yu Yu Hakusho o Ghost Fighter. Yan at iba pa sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas. Nagkalat na naman ang mga batang nanlilimos sa kalsada ngayong papalapit ang Pasko. Kaya ang DSWD, pinaigting pa ang kanilang Oplan Pag-abot para mapigilan ang mga street dweller na bumalik sa lansangan. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Bit-bit ang mga sisidlan na abutan ng News 5 na nanlilimos sa mga batang ito sa North Avenue sa Quezon City. Nilapitan at kinausap sila ng mga social worker. Kwento ng mga bata, nakatira lang sila malapit sa lugar. Agad silang sinamahan ng mga social worker sa kanilang bahay para makausap sana ang kanilang mga magulang o kasamang nakatatanda. Pero wala ang mismong magulang ng isang bata at ibinilin lang daw sa kapitbahay. Single mother yung nanay nito. Yun lang po lang talaga ang naghahanap buhay sa kanya. Kaya hindi rin siya. Kaya wala po siyang kasama. Okay, iniiwan lang. Dahil sa takot, napaiyak na lang ang 8 taong gulang na batang lalaki kaya hindi na muna siya dinampot. Delikado doon sa kalsada. Hindi dapat kayo mga bata na kumakalat doon kasi maraming sasakyan. Sa kabilang barangay, ilang bata ang natutulog naman sa gilid ng highway. Dadamputin na sana sila nang biglang dumating ang ina ng isang bata. Nagluluto po kasi ako ng itlog, ulam namin, amusal namin. Bakit iniwanan mo sa kalsada? Bakit? Wala. Dito kasi po ako matutulog. Bakit? May bahay po kasi kami. Masarap kasi dito po matulog sa malamig kasi. Ang mga paslit na pakalat-kalat sa daan ang target ng Department of Social Welfare and Development o DSWD sa pinaigting nilang Oplan Pag-abot. Hulyo nang simula ng pagsuyod sa mga kalsada para tulungan ng mga street dwellers. At hindi lamang ito limitado sa mga bata, gaya na lamang ng lolang ito. Pero tumanggi din siyang sumama sa DSWD. Kasi nga may anak ako, pati ayaw kong pinukulit ako. Yung mga anak niya nangalakal, pag bumalik daw po yung mga anak niya, sasama na po siya. Ayon sa DSWD, tila nagiging normal na ang panlilimos sa kalsada lalo ngayong holiday season. Yung iba po natin na mga kababayan po na galing sa
iba't ibang lugar na probinsya, talaga pong pumupunta dito sa Manila para po manlimos po. Kasi December po. Paglilinaw ng DSWD, hindi sapilitan ng pagsama sa kanila. Hindi naman po namin talaga sila pinipilit kung ayaw po nila. Sa datos ng ahensya, hanggang nitong December 2 ay higit 700 street dwellers na ang nabigyan ng tulong. Higit 200 dito ang napauwi sa kanilang probinsya. Lahat sila pinangakuan ng livelihood assistance at minomonitor ng LGU para hindi na bumalik sa mga lansangan. Likas ng araw sa mga Pilipinong pagiging maawain lalo na sa mga nangangailangan. Pero alam niyo ba, base sa batas, ang mga nagbibigay ng limos sa daan ay pwedeng magmulta ng 20 pesos habang yung namamalimos naman ay maaaring mapatawan ng nasa 1,000 pisong penalty o 4 taong pagkakakulong. Payo ng DSWD, i-report sa kanila ang mga makikitang namamalimos sa mga lansangan. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. UP Fight at Animo Lasal ang sigaw ng college basketball fans ngayong Game 3 ng Men's Basketball Finals. Para sa update, nasa Araneta Coliseum live si Marty Bautista. Marty, sino ba ang lamang? Yes, Mikey, sold out ang The Big Dome ngayong gabi dahil do or die Game 3 Finals na ng UAAP Season 86 Men's Basketball. Dagat ng Maroon at Verde dito sa Araneta Coliseum dahil dala na ng mga UAAP fans ang kanilang school spirit. Parehong gutom na makakuha ng kampyonato ang dalawang koponan. Nasungkit ng UP Fighting Maroons ang Game 1 sa likod ng 30-point blowout. Pero sinagot yan ng mga taga-TAF matapos tampakan ng 22 points ang Maroons sa Game 2. Ngayon, magkakaalaman na kung sinong makakauwi ng corona. Para sa DLSU, ito ang finals appearance, ang isang bagay na matagal na nila hinihintay, huling nakatungtong sa finals ng half squad noong 2017. Para sa UP naman, redemption finals nila ito pagkatapos matalo sa Ateneo noong season 85. Kaya naman full support ang mga fans, kabilang na din ang mga personalidad kagaya ng mga former DLSU Green Archers players na nasa PBA ngayon, kagaya ni Jamie Malonzo, Andre Caracot at pati na din si Geronteng. Mikey, alam mo ba na hindi pa natatalo ang Lasal dito sa Araneta Coliseum ngayon season? Mapuputol kaya yan ng UP Fighting Maroons ngayong gabi? Lamang ang UP 43-39 against Lasal. Mikey? Maraming salamat, Marty Bautista. At sa women's basketball naman, pinutol ng UST Growling Tigresses sa 7th season ang championship streak ng NU Lady Bulldogs. Dikit ang laban sa mga huling segundo ng laro, tablak sa 69 points. Nakaabante ang Tigresses sa fast break layup ni Nikki Villasin. Sinubukan pang sumagot ng Lady Bulldogs pero nagmintis ang tres ni Christine Cayabyab. Final score 71-69 pabor sa Lady Bulldogs. Ngayon lang ulit nagkampiyon ng Lady Bulldogs mula 2006. Ito na ang ika-12 nilang kampyonato sa women's basketball. Pinataob ng Blacklist International ang Team SMG ng Malaysia para sa ikalawang panalo sa Mobile Legends M5 World Championship sa Quezon City. Magandang teamwork agad ang pinakita ng Blacklist para makuha ang Game 1. Bumawi naman ang SMG at pinahirapan ang Blacklist sa pag-damage sa Game 2. Pero muling umarangkada ang Blacklist sa Game 3 para i-secure ang objectives sa tang panalo. Huling makakalaban ng Blacklist sa group stage sa mga pambato ng Turkey bukas. Mamaya naman, sasabak na ang isa pang pambato ng Pilipinas na AP Bren laban sa Team Flash ng Singapore. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga ang mga pangmalakasang showbiz balita ngayong Miyerkules. Talaga namang power era ngayon ni pop superstar Taylor Swift sa pagiging isa sa world's most powerful women ng Forbes. Mula sa pagiging number 79 noong 2022, umakyat ang ranking ni Taylor sa number 5 sa prestihiyosong listahan. Ayon sa Forbes, dahil ito sa record-breaking success ng kanyang concert series na The Eras Tour. Nitong Oktubre lang din nang opisyal ng maging bilyonarya si Taylor dahil sa kaniyang music. Bukod sa pagkilala ng Forbes, nanguna rin si Taylor sa listahan ng top most intriguing people of the year ng People's Magazine.
Eto pa nga, walang gentle ngayon sa mga batang 90s anime fans dahil inilabas na ang bagong official trailer ng much-awaited live-action adaptation ng Yu Yu Hakusho o mas nakilala bilang Ghost Fighter dito sa bansa. Sa patikim na yan, ipinakita na agad ang iconic power move ng bidang si Yusuke na Ray Gun. Totoo, sa mismong kwento ng manga at anime version nito, pinasilip sa trailer ang pagiging spirit detective ni Yusuke. Pinahapyawan na rin ang ilang pang kilalang karakter sa kwento na sina Kuwabara, Kurama, Hiei at Toguro. Ipapalabas sa Netflix ang serye sa December 14. Susunod, posibleng pagbawi sa prangkisa ng SMNI, pinag-aaralan lalo't nakitaan sila ng mga paglabag sa batas. Pinoy na nakaligtas sa pagkakabihag sa giyera sa Israel, gusto pa ring magtrabaho roon sa kabila ng dinanas. At Pilipinas kasama sa mga bansang nangungulelat pagdating sa readings, math at science. Tutok lang mga kapatid, magbabalik pa ang Frontline Pilipinas. Tukoy na ang ilan sa mga nasa likod ng madugong pambobomba sa Marawi City nitong weekend. Nakatabi pa raw sila ng isang testigo ilang minuto bago pa sabugin ng gym na pinagdausan ng misa. At live mula sa Marawi, nasa frontline na balitang yan si Jenny Dongon. Jenny, ano pang detalye sa mga nasa likod ng pambobomba? Julius, pinangalanan na ng PNP ang 2 sa 3 hinihinalang nasa likod ng pambobomba dito sa loob ng gymnasium sa MSU noong linggo. Mga miyembro sila ng Dawla Islamiyah Mauti Group at nakuhanan pa sila ng CCTV bago ang nangyaring pagsabog. 6:27 ng umaga noong linggo nang masapol sa CCTV ang 2 lalaking ito habang sakay ng motorsiklo. Hindi kalayuan sa Dimaporo Gymnasium sa Mindanao State University. Ang angkas na nakaputing lalaki may suot na face mask at dalang itim na bag. Habang ang driver ng motor nakasuot naman ng itim na hoodie jacket. Higit kalahating oras pa ang lumipas nang lumitaw ulit sa CCTV ang 2. Sa puntong ito, nakuhanan ang driver ng motor na pumasok sa gym pasado alas 7 ng umaga. Makalipas ang halos 10 minuto, lumabas din sila pareho. Pero wala nang bitbit na bag ang lalaki nakaputi at cellphone na ang hawak niya. Sumakay ulit sila sa motor saka humarurot palayo. Segundo lang ang lumipas, nangyari na ang pagsabog sa loob ng gym. 4 ang patay at higit 4 na po ang sugatan. Natukoy naman agad ng mga pulis ang pagkakakilanlan ng 2 lalaki. Ang lalaking nakaputi, kinilalang si Kadapi Mimbesa alias Engineer, isang bomber at miyembro ng Dawla Islamiyah Mauti Group. Ang driver naman ng motor, nakilalang si Arsani Membisa alias Katab, kasamahan din ni Engineer sa Mauti. May pangatlo pang person of interest sa pagsabog pero hindi pa siya pinangalanan ng PNP. Tugma naman ang mga kuha ng CCTV sa nangyari dahil nakatabi pa raw ng isang testigo ang mga POI bago ang pagsabog. Pumasok doon, nakatabi niya doon sa upuan. The suspect was then seated at her right side of the chair ng kanyang nung katabi niya. So he was acting so suspiciously and he was uneasy. And he was on his phone calling somebody, he was so uneasy, hindi siya mapakali, while the left of his hand was fixing something or doing something under the chair. When the CIDG presented 3 photos to this witness, she cried and after seeing the photo of this guy. Na-recover naman sa crime scene ang itim na bag na pinaglagyan ng 2 bomba. Base sa mga na-recover na metal fragments, isang 60mm mortar at isang RPG ang ginamit sa pagsabog. Ayon sa PNP, malinaw na gusto lang gumanti ng mga terorista sa sunod-sunod na pagkamatay ng mga leader nila sa kamay ng militar. This could be a retaliatory actions because of the gains
of the government neutralizing these local terrorist groups. Tandang-tanda pa ni Brother Remus ang kalunos-lunos sa sinapit ng mga nagsisimba. Nasa station noon kasama ang pari nang mangyari ang pagsabog. Before maupo yung mga tao, biglang sumabog. Saka nakita ko talaga yung tilapon ng dalawang tao, tatlo, malayo. Napakalakas ng pagsabog. Suddenly mayroong smoke, yung pala yung nasunog ng mga victims. Nakaligtas man siya sa trahedya habang buhay na raw niyang dadalhin ang masalimuot na karanasan sa nangyari. Lalo't wala raw siya nagawa para sa ibang biktima. Sabi niya, Nong, tabangi ko nong, tamay, pero she was so calm. Parang yung anger ko ba, yung tsaka yung guilt na hindi ako nakatulong doon sa nangangailangan. Sa kabila ng nangyari, tuloy ang pagsasagawa ng misa sa MSU. Dito muna sa maliit na parochial room ito idaraos. Julius, nag-alok naman ng reward money ang PNP sa kung sino man ang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa dalawang sospek. Ayon naman sa AFP, ngayong tukoy na ang pagkakakilanlan ng dalawang sospek, massive o malawakang operasyon ang kanyang isinasagawa. Julius. Maraming salamat, Jenny Dongon. Napatawad na raw ng OFW na si Jimmy Pacheco, ang grupong Hamas na bumihag sa kanya sa Israel. Di man niya malilimutan ang sinapit, handa pa rin siyang bumalik ng Israel at magtrabaho. Nasa frontline ng balitang yan, si Rainiel Pawi. Yung sa pagpapatawad, okay naman na. Diyos na po bahala sa kanila. Binihag man at pinahirapan, pinapatawad na raw ng OFW na si Jimmy Pacheco ang mga miyembro ng Hamas na dumukot sa kanya sa Israel. Magdadalawang buwang nasa kamay ng Hamas ang Pinoy. Pero kahit pa pinapatawad niya na ang mga hostage taker, di raw mabubura sa isip ang kanyang sinapit. Ang nagugutom na, hindi naman talaga sapat yung pagkain. Doon mo talaga para magkalaman lang yung tiyan. Kumuha kang papel pa nga? Oo, yung mga tissue doon. Tissue toilet. Habang naghihintay na makauwi ng Pilipinas, iginugugol ni Jimmy ang oras niya sa pagpapagaling. Sa kabila ng matinding tromang sinapit, desidido si Jimmy na bumalik ng Israel at ipagpatuloy ang pagiging caregiver. Yun lang naman talaga ang pangarap ko, makaipon at saka para sa mga bata, anak namin ng asawa ko. Babalik na sa magpo-for good na po sa Pilipinas. Nauna nang sinabi ng Embahada ng Pilipinas sa Tel Aviv na magkakaroon ng monthly pension si Jimmy mula sa Israeli government. Sa kabila niyan, ayaw naman ng OFW na umasa na lang dito. Maasahan ni Jimmy na may tulong na matatanggap mula sa Israeli government. Unang-una yung lump sum, bibigyan siya ng lump sum na malaking pera, and then lifetime na pension. Monthly yun. Monthly. Naninigurado lang po ako kasi sabi ko nga, hindi naman ako nagpo-focus sa isang bagay, umaasa sa isang bagay. Dapat, kung totoong meron, masaya po ako. Pero ang gusto ko pong mangyari, sabayan ko po yun para mas makaipon. Kahapon naman isang Israeli NGO ang nauna nang nagbigay ng aid na katumbas ng 60,000 pesos kay Jimmy. It's sad double time because, the attack was against Israel and he is not Israeli, he's just like a guest who come to work here for his family. But I think that those terrorists, they don't, like every terror in the world, they don't care who is civilian. Tuloy-tuloy naman ang repatriation ng mga Pinoy galing Israel. Katunayan, darating sa linggo ang 11th batch ng mga pinauwing Pilipino. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Kinumpirma ni Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flas, ang walang patid pa ring pag-atake ng rocket sa Israel. Sinagot niya rin ang iba't ibang issue, kabilang ang akusasyon ng war crimes. Nasa frontline na balitang yan, si Elaine Fulencio. Kaninang umaga, personal na bumisita rito sa TV5 Media Center si Israel Ambassador to the Philippines, Ilan Flas. Nagkaroon ng roundtable discussion kasama si News 5 Chief Luchi Cruz Valdez at ang ilang reporters at news producers. Dito sinabi ni Ambassador Flas na hanggang ngayon wala pa ring patid ang rocket attack sa kanila ng Hamas.
unfortunately, we had cycles of every now and then individual launching of missiles, of rockets, and somehow our people, Israelis, we had to get used to live with the constant threat of rockets. Pero sa ere pa lang, sumasabog na ang mga rocket dahil sa Iron Dome missile defense system ng Israel. Para yang shield na pinapasabog sa himpapawid ang mga missile para hindi na ito tumama sa lupa. Dagdag ng ambassador, dalawa ang gustong mangyari ng Israel. Una, ang masagip ang 137 na hostages ng Hamas at pangalawa ay ang tuluyan ng mabura ang banta ng teroristang grupo. Sa ngayon, lagpas 16,000 ng mga Palestinian na nasawi sa Gaza base sa tala ng Palestinian Health Ministry. Pero giit ni Ambassador Floss, questionable ang mga impormasyong inilalabas sa Gaza dahil kontrolado ito ng Hamas. Also, when we receive the number of casualties from Gaza, how do you know the number is accurate? There are no names. It's coming from the Ministry of Health of Gaza. The Ministry of Health of Gaza is Hamas. So, we don't know what are the exact numbers. Bukod dyan, hindi rin maikakaila ang lumalaking suporta sa Palestinian, partikular na sa social media. Kabilang sa ipinupukol na issue sa Israel ay ang war crimes dahil sa mga airstrike na kumikitil sa buhay hindi lang ng mga terorista, kundi maging ng mga sibilyang bata at matatanda. Pero depensa ng Israel, meron silang mga ebidensyang hawak, mga video at dokumento, kaugnay naman ng kabrutalan ng Hamas. So when we talk about war crimes, we have to understand what we are saying. And in this case, war crimes is, again, part of the war crimes is when your target, when your goal is Hamas murdering civilians, whilst IDF is fighting a terror organization which is using human shield. And Hamas is using human shield. Tinabla rin ni Ambassador Floss ang tingin ng ilan na nagbabalak ang Israel na sakupin ng Gaza. Kasunod yan ang deklarasyon ng Israel government na lulusubin nila ang north at south na bahagi ng Gaza. Israel has launched a war as a response against Hamas, not against the Palestinian people. And we're not there to reoccupy. We're not there to fight Palestinians. We're fighting Hamas, a terror organization which is calling to wipe Israel off the map. We're fighting this evil force. Tuloy ang gyera at maging ang Israel, hindi pa raw nakikita kung hanggang kailan ito magtatagal. Nagbabalita mula sa frontline, Elaine Fulgencio, News 5. Sinisilip na ngayon ng ilang mambabata sa ang posibilidad na bawiin ang prangkisa ng kumpanyang nagpapatakbo sa SMNI. Nakitaan daw sila ng ilang paglabag na ang parusa automatic na revocation. Nasa frontline ng balitang yan, si Marian Enriquez. May mga paglabag sa Republic Act 1422 o ang prangkisa ng Suara Sug Media Corporation na nasilip ang ilang mambabatas. Ang kumpanyang yan ang may hawak sa Sunshine Media Network International o SMNI. Revocation o pagbawi ng prangkisa ang parusa sa mga nakitang paglabag. Kaya ayon kay House Legislative Franchises Committee Vice Chairperson Johnny Pimentel, mukhang dito patungo ang kanilang committee report. Unang nilabag ay ang Section 4, nakasaad dito na hindi dapat hayaan ng franchise holder na magamit ang kanilang mga pasilidad sa pag-eere ng mga indecent language o pagkakalat ng deliberately false information o willful misrepresentation. Sa mga nakaraang pagdinig, naungkat nga ang komentaryo ng SMNI host na si Eric Celis tungkol sa umano'y 1.8 billion pesos na travel fund ni House Speaker Martin Romualdez. Nakuha niya raw yan sa isang source sa Senado na ayaw niyang pangalanan. Dahilan kaya siya kinontempt kahapon. Pati kapwa niya SMNI host na si Lorraine Badoy kinontempt din dahil naman sa pagsisinungaling tungkol sa advertisers ng SMNI. Ikalawang nasilip na paglabag ng Suara Sug Media Corporation ay ang nasa Section 10 o ang pagpapalit ng may-ari ng hindi ipinaalam sa Kongreso. Nakalagay po dito, failure to report to Congress such change of ownership shall render the franchise ipso facto revoked. Meaning, automatiko na i-revoke na yun. Hindi lang po nasilip ng Kongreso, but this falls within sa violation na po nila.
Isa pang nilabag umano ang Section 11 ng prangkisa na minamandato na dapat i-offer ng kumpanya ang at least 30% ng kanilang outstanding stock. Dito lang 2019 nang i-renew ang prangkisa ng nabanggit na korporasyon. At kung tutuusin, ang 3 paglabag nila sa prangkisa ay sapat na para automatic na bawiin ang kanilang prangkisa. Pero hindi raw ito gagawin ng Kamara. Binibigyan na nga natin sila ng tsansa, no? Dito nakasaad dun sa prangkisa ipso facto revoke, but para to be fair, no, sa SMNI will go to the proper process. Kahapon, inaprubahan na rin ng komite ang resolusyon na inuudyok ang National Telecommunications Commission o NTC na suspendihin ang operations ng SMNI. Ipagpapatuloy naman ang pagdinig sa susunod na Lunes, December 11. Sinubukan naming kunin ang panig ng SMNI pero wala pa silang sagot. Nagbabalita mula sa Frontline, Marian Enriquez, News 5. Susunod, Pilipinas kasama sa mga bansang nangungulelat pagdating sa reading, math at science. Tutok lang mga kapatid. Magbabalik pa rin ang Frontline Pilipinas. Kamakailan ay tumungo ako sa Seoul, South Korea para makaranas ng K-drama feels. Alam nyo kasi, isa ako sa mga nahumaling sa K-drama noong panahon ng pandemya. Naaliw naman ako sa mga lugar na napuntahan ko, pero may isang nakapagpamangha sa akin at aaminin ko, kinainggitan ko tungkol sa kultura nila. At yan ang paksa ng aking 5-minutong report. Higit pa sa mga tourist spot, mga shopping district, mga K-drama at K-pop locations, ang tunay na nakapagpamangha sa akin sa bansang Korea ay ito, ang Starfield Library, na nasa loob ng isang shopping mall sa sikat na Gangnam District sa Seoul. O di ba't nakalalaglag pa nga ang aklatang ito? Humigit kumulang 50,000 mga aklat ang naririto na nakasalansan sa mga gahiganting bookshelf sa 4 na sulok ng library. Ang mas nakapagpapabilib sa akin ay ang dagsa ng mga tao, turista man o Koreano. Saan ka nakakita ng library na naging tourist spot at hindi sila nagselfie lang ha? Bata, matanda, solo-solo o pami-pamilya, marami ang talagang nagbabasa o nag-aaral. Alam niyo kung sinasabi ng library na ito that the Koreans are a reading people. They set great store on reading. Para sa kanila, ang mga tunay na edukado, maalam. At para maging maalam, dapat magbasa ng libro. Ang galing, no? Ayon sa mga eksperto, napakaraming benepisyo ang dulot ng pagbabasa. Unang-una na riyan ang pagpapatalas ng utak o pagiging matalino. Ang utak ng tao ay may mga neuron na nagsisilbing imbakan ng lahat ng uri ng impormasyon. Sa tuwing tayo'y nagbabasa, nalilikha sa utak natin ang mga koneksyon at lagusan na nagsisilbing tulay at nag-uugnay sa neurons na ito. Kaya napagtatagni-tagni natin ang mga impormasyong siya namang nagpapatalas sa ating karunungan. Natututo rin ang utak na lumutas ng sari-saring problema. Problem solving, ika nga. Abay malaking bagay, gayong napakarami nating hamon sa araw-araw. It also helps people, especially those individuals who are at the later stages of life, na pwedeng mag-prevent from experiencing neurocognitive disorders, dementia. Napaisip tuloy ako, kumusta na kaya ang interes at kagawian nating mga Pinoy pagdating sa pagbabasa? Nagbabasa ka pa ng libro? Hindi na. Facebook, ganun. YouTube, TikTok, yun. Pinalaki po na hindi po gano'n na-expose sa mga books, mga stories, kaya di po gano'n nahilig sa mga gano'n. Talaga namang sa panahon ngayon ng TikTok, Facebook, Instagram at YouTube, nagiging tunay na mapanghamon ang magbasa ng libro. Dagdag pa riyan ang tila bagang pakonti ng pakonting mga silid aklatan o library. Kahit nga ang ating National Library sa Maynila ay hindi na rin pinupuntahan ng mga gustong magbasa. Marami pa naman sanang koleksyon ng mga libro dito.
Ang kaso, hindi naman open shelf ang estilo sa National Library. Hindi naka-display ang mga aklat, kaya hindi nahahawakan ng mga nais sanang makapagbasa kahit konting browsing man lang. Wala rin sumusunod sa batas na nagtatakdang magtayo ng mga reading center o library sa mga LGU. Kaya sa halip na 44,000 ang bilang sana ng mga library, abay higit kumulang 1,600 lang ang bilang nila. Kaya pagpunta ko sa annual book fair kamakailan, abay hindi ko inaasahan ang aking nakita. Sa totoo lang, nagulat ako na dinagsa itong Manila International Book Fair. Hindi ko akalain na marami pa ring mga Pinoy ang tutungo rito, hindi lamang para magbasa ng libre, kundi para bumili ng libro. This is very, very encouraging. Ang nasaksihan kong pagdagsa ng tao sa book fair ay magandang balita para sa mga publisher at syempre pati sa mga manunulat. Marami pa rin ang may interes na magbasa at nais bumili ng sarili nilang kopya ng mga libro. Sang-ayon dito ang sikat na book author, screenwriter, journalist, novelist at playwright na si Ricky Lee. If you look around, ang dami-dami nila. Hindi yan magpapagod na pumunta rito if they don't love books. Ang problema lang, syempre kahit mahilig kang magbasa, hindi naman libre ang mga libro. Paperback book like this, medyo nagmahala na 315. So, medyo mahirap ma-afford. Ang malaking hamon ngayon sa atin ay kung paano gagawing mas mura ang mga librong ibinebenta at paano mapapadali para sa mga Pinoy na makakuha o makahiram ng libro. Yan ang dapat nating pagtuunan ng mas malalim na atensyon kung gusto nating gawing mas maalam ang mga Pinoy. Sa isang sulok ng Starfield Library ay nakasulat ang mga katagang ito. Hango kay Benjamin Franklin, isang Amerikanong nuknukan sa karunungan. Reading makes a full man and writing a complete man. Sa wika natin, ang pagbabasa ay kaganapan ng katauhan. Ang pagsusulat ay kabuuan nito. Hindi ba't yan ang karurok-rurukan ng kaalaman? Bagay na mahahasa natin sa pamamagitan ng simpleng pagbabasa. Muling nangulelat ang Pilipinas pagdating nga sa kakayahan ng mga estudyante sa reading, math at science base po yan sa 2022 assessment ng PISA. Ayon sa DepEd, 5 hanggang 6 na taong delay ang Pilipinas kumpara sa ibang bansa. Nasa frontline na balitang yan, si Gary De Leon. Sakit sa ulo ng grade 9 student na si Julius Katapaw ang science. Kaya tuwing may exam, lahat na raw ng santo halos tawagin niya. Science po. Ang dami po parang nakakahilo. Saka hindi kaya ng utak. Math naman ang nagpapahirap kay Chari. Madami pong solving, tapos yung mga formula na kailangan. Sa resulta ng 2022 Program for International Students Assessment o PISA, isa na naman sa pinakakulelat ang Pilipinas. Ika-77 tayo sa 81 mga bansang kasali. Ang PISA ay pag-aaral para makita ang kakayahan ng 15 years old student sa reading, math at science. Kung pagbabasehan ng resulta ng 2018 PISA, halos wala raw pinagkaiba. 2 points lang itinaas ng score ng mga estudyante sa math kumpara noong 2018. Tumaas naman tayo ng 7 points sa reading kung saan tayo ang pinakakulelat noong 2018. Pero bumaba tayo ng 1 punto sa science. Higit 7,000 estudyante sa public schools ang lumahok sa assessment. Iprinisinta yan kanina ng DepEd. The PISA results lay bare uncomfortable truth. It has shown that a significant majority of our boys and girls fall below the proficiency level required for full participation in society and contributing to nation building. Inaasahan na raw nila na ang mababang score ng Pilipinas. Bukod sa dumaang pandemya, matagal na rin daw problema ng mga nagdaang administrasyon ang pagkatuto ng mga estudyanteng Pinoy. Sa pagsusuri ng DepEd, maaaring 5 hanggang 6 na taong delayed ang Pilipinas kumpara sa mga bansang mas mataas ang ranking. Faktor din daw sa pagkatuto ang dinaranas ng mga estudyante mula sa bullying sa eskwelahan, nutrisyon at problema sa pamilya. Kapag nagugutom ang bata, hindi nakakapag-isip. Ang sabi doon sa PISA results, pag may food insecurity, mababa ang performance ng bata.
Agosto ngayong taon nang ilunsad ng DepEd ang matatag curriculum kung saan nagbawas ng ilang subject mula kinder hanggang grade 3 para makapag-focus ang mga mag-aaral. Pero posibleng sa 2028 PISA pa, mararamdaman ang epekto nito. Yung matatag curriculum, nakapilot lang siya ngayon sa iilang schools, but next year pa natin i-implement. Honestly, we have to be straight in saying na it will really take time for reforms. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Showbiz, eto na nga! Mga kapatid, eto na nga. Thankful at masaya ang buong legit Dabarkads kasama ang Tito Vic at Joey sa kanilang panalo sa trademark case para sa Eat Bulaga brand kontra Tape Incorporated. Umaasa silang gagalangin ng kabilang kampo ang desisyon. Nasa frontline ng balitang yan, si MJ Marfori. Walang poon, kundi puro pasasalamat sina Tito, Vic at Joey nang humarap sa press at sa mga legit Dabarkads kanina. Pigil na pigil ang mga EAT host sa kanilang mga luhat emosyon. Happy lang daw dapat ang vibes matapos silang katigan ng Intellectual Property Office sa pagmamay-ari ng trademark ng Eat Bulaga kontra Tape Incorporated. Ay salamat naman para sa mga tagahanga at followers namin. Kung may mga buhay pa, narito kami sa harapan nyo dahil sa kabuuan at karamihan ng mga sumunod sa amin through the years. Ayun, para sa inyo to. Hindi raw vindicated ang tamang tawag sa panalong ito ng TVJ at legit Dabarkads. Giit nila, kanila naman talaga ang Eat Bulaga. Term, imbis na vindicated, officially recognized. Diba? We are now officially recognized. Gayong nagdesisyon na ang IPO sa issue, malaya na ang TVJ na gamitin ang titulong Eat Bulaga. Sabi ng TVJ, sige, tayo ang mag-adjust. Kaya hindi nila ginamit yung title. Ngayon, lumabas yung desisyon. Nagsasabi na ang creator, ang may gawa, ang may likha, ang may karapatan, TVJ. Sana inaasahan naman namin, respetuhin din naman nila. Pero agad-agad na ba ang changes sa programa? Siguro pag tumigil na yung may gumagamit na iba at nagpakita ng respeto, yun na siguro ang tamang panahon. And in time for Christmas, maaayos na nga ba finally ang gusot sa pagitan ng TVJ at Tape Inc? Actually, mahal pa rin namin sila dahil 44 years kami magkakasama eh. Sila lang hindi kami mahal. Walang kailangan patawarin. Ilagay lang sa tama. Ilagay lang sa tama. Sa isa namang pahayag, ikinatuwa ni MediaQuest Ventures President and CEO Jane Basas ang naging desisyon. Susuporta siya sa TVJ hanggang sa marisolba ang issue. Nauna namang sinabi ng kampo ng Tape na wala pa silang natatanggap na kopya ng desisyon. Pero gagawin raw nila ang lahat para mabaliktad ito. Nagbabalita mula sa Frontline, MJ Marfori, News 5. Nagliliwanag ang Manila Bay. Pinailawan na kasi ang higanteng 4D LED wall sa isang mall sa Parañaque. At sinabayan pa yan ng pagpapailaw sa isang ektaryang Garden of Lights. Live mula sa Parañaque, nasa Frontline na balitang yan, si Brian Basa. Brian, kumusta ang Pasko feels dyan? Daryl Julius, parang dinala ni Santa Claus number 1 at ni Santa Claus number 2. O, di ba? Hello, ang North Pole dito sa Pilipinas. Abay, pagpasok to pa lang sa garden ng mall na ito dito sa Parañaque, kaliwat ka ng Christmas tree na ang sasalubong sa inyo. At syempre, kung may Santa Claus, dapat meron ding reindeer na nakapormang
nag-aabang sa mga namamasyal. At ang highlight ng gabing ito, ang higanteng LED wall sa aking tabi. Tampok ang isang 4D show ng paggayak ni Santa Claus ng mga regalo. Bukod dyan, nangaroling din ang Manila Philharmonic Orchestra. Sari-saring awitin ang kanilang tinugtog para kumpleto ang experience. At ano pa bang masasaya sa pagdating ni Santa? Eh di syempre, 7 pang Santa Claus. Talagang the more the merrier, di ba? Sabay-sabay silang nag-iikot para bumati at makapag-picture taking sa mga naglilibot sa mall. Kasama rin ang elves at stilt walkers para buo ang cast. Pero hindi lang yan, nagliliwanag din ang Garden of Lights. Dito yan sa Central Garden Ring ng mall. Ayan, at para sa mga chikiting, naghihintay din sa kanila ang inflatable playground. May slides at may bouncing castles pa para enjoy ang playtime. 100 pesos hanggang 350 pesos ang ticket. So, abot kaya naman ang presyo, di ba? At kapag nagutom na kayo, syempre, nakahilera naman dito ang mga food stall. Alam nyo, Cheryl Julius, perfect place ito para sa buong pamilya at mga kaibigan ngayong holiday season dahil magandang regalo ang quality time kasama ang mga mahal sa buhay. Kaya para sa Paskong damang-dama ang sigla at umaapaw ang ligaya, mapapanood ang light show tuwing Miyerkules, Sabado at Linggo simula alas 6:30 ng gabi. Balik sa inyo. Nagulat ako rin. Palipat-lipat siya ng lugar. Oo, maraming salamat, Brian Basa. Siniguro niya na maiikot niya at mapapakita sa atin lahat. Kaya diba? Feel na feel mo talaga ang Christmas sa lugar na yun. Sa susunod, pasasayawin natin si Brian yung feel natin na Pasko. Mga kapatid, sana na-feel nyo. Ayan, feature ni Brian. At feel nyo na ba ang Pasko? Dapat ha, dahil 19 days na lang. Pasko na! Hey! At yan ang mga balita. Welcome back! Thank you! Yay! Sarap! Ang sarap ng bakasyon. Feel mo ba doon? Feel na feel. Malamig doon sa Japan. Oo, sarap. Pero okay na rin dito. Sa susunod, sana all. Sana all! Sama mo kami. At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas sa araw na ito. Mga balita at impormasyong para sa mga may alam at may pakialam. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Kasama si Kalad Karen. Ako po si Julius Baba. Ako naman po si Cheryl Cosim. Magandang gabi, Pilipinas.